Batid ko ang nasa ng inyong mga puso, kung kaya sundin niyo lamang ang aking salita at ang direksyon na inyong tinatahak ay tama. Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Sundin ninyo ang aking salita, na huwag tanto kayong nananampalataya at sumusunod. Good morning mga kapatid. Have we proven ourselves worthy? Kasi the Lord means business. Kailangan tignan natin sa sarili natin na do we mean business? Kasi nasa panahon na tayo ngayon ng kaseryosohan. Kailangan seryoso na tayo sa pananampalataya at minsan lang ibinibigay ang pananampalataya. Hindi na ito uulitin. At yung pag-asa, isa lang. Hindi na rin uulitin. So ano ngayon sa dumaang mga buhay mo sa pagiging Kristiyano? What have you proven? Sa tingin mo sa sarili mo, ano ba na-improve mo na? Sa tingin mo ba, kasama ka na talaga ng Diyos na pupunta sa langit? Pagbabaan ba ng Panginoong Jesus, nakakasigurado ka talaga, kasama ka? Kasi kailangan, checkin mo sarili mo eh. Tignan mo sarili mo na ikaw ba karapat-dapat talaga na ang pananampalataya mo ba ay tumutugon ka ba talaga? Na ipapamuhay mo ba ang kalooban ng Diyos? Are you determined to prove yourself worthy of your calling? Determinado ka ba na i-prove mo sa sarili mo na talagang karapat-dapat yung pagkakatawag sa iyo? May sinasabi ang Panginoon sa Ephesians 4:1. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakat ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Excuse me. Ano ba pagkakatawag sa atin? Kristiyano. Tagasunod ni Kristo. Ano ang kalooban ng Diyos sa iyo? Ikaw ba'y pastor, guro, administrator? Ano yung kalooban ng Diyos sa iyo? So, na member ka ng katawan ni Kristo. Ngayon, nalaman mo yun, ginaganap mo ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Nagiging malago ba tayo sa pananampalataya? Kasi ito ang katanungan na dapat masagot eh. Nagagampanan mo ba yung kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo? Para masabing sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Sa pagiging Kristiyano, nalalaman natin na lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng utos ni Kristo, kailangan sundin natin. So sa tingin mo, kung gigradean mo sarili mo, from 1 to 10, ano kaya i-grade mo sa sarili mo? Yung bang mga tinitiis mo ngayon, yung pag-uusig na nararanasan mo, yung kahirapan sa pagsubok, ikaw ba talaga'y nakakapasa? Na talagang aariin kang karapat-dapat sa kaligtasan? Kasi yun ang paraan eh, yun ang tanda eh. Sabi sa 2 Thessalonians 1, Thessalonians 1, 4, 5. Kailangan ma-improve mo ito sa sarili mo eh. Ano ba't kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatian inyong tinitiis. So yung mga kapighatian tinitiis natin at yung mga pag-uusig sa atin ng Diyos na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagbabatari naman kayo. So you are worthy na magmana ng kaharian ng langit kung binabata mo yung pagtitiis, yung mga pag-uusig. Talaga bang ikaw ay nagtatagumpay? Hindi ka ba nagre-react sa mga sitwasyon ng buhay? Ikaw ba ay tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kasi kailangan in every situation mapuprove mo eh. Pag naipuprove mo ang isang bagay na sumasampalataya ka talaga sa Diyos, nakakapiyak ka. Karapat-dapat ka talaga maligtas. Sabi ng Colossians 1:10, upang kayo'y magsilakan ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya
at magsipagbunga ng bawat gawang mabutit, magsilago sa kaalaman ng Diyos. So, sa ikalulugod ng Diyos. Lumalago tayo sa kaalaman at sa mabubuting gawa. Ang lahat ng mabubuting gawa ang kautosan ni Kristo. Lumalago ba tayo sa pagsunod doon? O lumalago lang tayo sa kaalaman? Ang dami-dami mong alam, hindi mo naman sinusunod. Kasi yung paglago ng kaalaman, paglago din yun maturity in faith. Kailangan lumalago ka rin. Para nakakatiya ka talagang karapat-dapat ka. Sabi ng 1 Thessalonians 2:12, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. So, tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos. Para ma-improve mo sarili mo, kailangan tapat ka naman. So, yun ngayon ang pakikipaglaban, yung pagiging tapat sa pananampalataya. Hanggang kailan ka ba magiging tapat? Kahapon lang ba? O magpapatuloy kang tapat araw-araw? Kasi sa bawat araw, kailangan tapat ka eh. Kasi ang araw ng kaligtasan ngayon eh. Eh hindi ka tapat ngayon, paano ka ngayon maililigtas? So ang katapatan araw-araw, yung pagkatawag na tawag na, yung pagkapili na pili na eh. Eh yung katapatan. Kailangan maging matapat. Sabi ng Revelation 3:4, ngunit, mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nagdumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong magsisilakad na may damit na mapuputi sapagkat sila'y karapat-dapat. So, ibig sabihin, naglilinis ka ng buhay mo. Hindi ka nabubuhay sa kasalanan. Nagdadamit ka ng puti o robe of righteousness. Makakasama ka. So, checkin mo na naman ang sarili mo. Ano ba yung mga kasalanang ginagawa ko? Ano ba yung mga kasalanang ini-intention kong gawin? O mga kasalanan talagang personal kong ginagawa na hindi mo binabago, nagpapatuloy ka. So, ikaw ang nakakaalam niyan. Sabi ng Acts 5:40-41, at sila'y nagsiyaon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila, ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsiali sa harapan ng Sanhedrin na nagkakatuwang sila'y nabilang na karapat-dapat na magbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Ikaw ba'y nagagalak pag ikaw ay inaalimura? Pag inuusig ka ba, nagagalak ka? Para ariing kang karapat-dapat. So, napakahirap talaga ng maging tunay na Kristiyano. Suffering for Christ's sake, we are to be rewarded. So, kung magsasuffer ka dahil sa Panginoong Jesus, tiyak natatanggap ka ng reward. So, yun ngayon ang didesisyonan mo. Kinakailangan, I have to suffer with Christ. Payag na ako to suffer with Christ, kailangan maging determinado ka doon. Sa kailangan, ipuprove mo sa sarili mo yun. Sasabihin mo sa sarili mo na, ipuprove ko na to. Talagang I will suffer with Christ. Sabi ng Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumpas sa kaluwalhati ang mahihahayag sa atin. So, ang comparable wala kang pwede i-compare sa ibibigay ng Diyos na kaluwalhatian, pero bilang anak, magtitiis ka kasama ni Kristo. You will suffer with Christ, you will be glorified with Christ. No pain, no gain. Hindi ka pwedeng umalis doon sa principle na yon. Kailangan, you have to suffer with Christ to be glorified with Christ. There is no other choice. Yun ang talagang choice. Sabi ng 1 Peter 2:20, sapagkat anong kaburihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal,
ay inyong tatanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tatanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So kung nagkakasala ka, pinipersecute ka dahil kasalanan mo, tinitiis mo, pero kung ikaw hindi nagkakasala, sumusunod ka sa Diyos, pinipersecute ka, naggagala ka, doon nalulugod ang Diyos. Doon sa wala ka namang ginagawang kasalanan, tinitiis mo. Katulad ng Panginoong Jesus, wala namang ginawang kasalanan, tiniisan lahat. So doon nalulugod ang Diyos eh. Yung mga bagay na ginagawa sa iyo na hindi naman talaga karapat dapat gawin sa iyo, pero tinitiis mo. So inaari ka ng Diyos na karapat dapat sa Kanya. Sabi ng 1 Peter 5:10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kaliwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasangdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So yung mga ginagawa ng Diyos sa atin, pag-uusig, yun ang magpapatibay sa iyo. Kasi habang nagtitiis ka, nagiging karapat-dapat ka, tumitibay ka. So yun ang pagpapatibay ng Diyos eh. Yung mga pag-uusig sa iyo, yung mga kapighatian, doon ka patitibayin. Gagawin ka sakdal ng Diyos doon. So handa ka ba doon? Payag ka ba doon? Kasi kinakailangan desisyonan mo eh. Para ariin kang karapat-dapat. Kasi ang message ng Lord sa atin you prove yourself worthy. Ariin kang karapat-dapat. Binibigyan ng focus ng Diyos dito talaga yung determinasyon mo. Na maghihirap ka, you will suffer with Christ. In all forms, sa lahat ng bagay. Sabi ng 2 Timothy 2:12. Kung tayo'y magtitiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ikaila naman niya tayo. So, nasa decision making mo eh. Kung magtitiis ka, kasama ka niyang luluwalatiin. Pero kung hindi ka magtitiis, tatagwil ka rin niya. Tatagwil mo siya. So, it's your choice. Ano ba gusto mo talaga? Kasi ang importante dito, ano ba talaga yung gusto mo? Kasi para makagawa ka ng isang bagay, kasi pag double-minded ka, wala kang tiyaga, sabi sa James eh. Yung double-minded, walang tiyaga sa kanyang lakad. Kaya kung ikaw talaga ay nagkristyano talaga at handa ka maghirap talaga, one-track mind ka na lang talaga. Hindi pwedeng double-minded na aayaw ka. Aatras ka, hindi pwede yun. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. So ang hinihingi ng Diyos sa atin dito, yung unmovable ka talaga. Kahit ano nangyayari, hindi ka kayang tibagin. Nag-uugat ka sa pag-ibig sa Diyos na hindi ka kayang bunutin, may ugat eh. Kahit anong bugyo dumating sa iyo, mahihirapan sila dahil nauugat ka ng todo, grounded eh. Grounded ang pag-ibig mo sa Diyos eh. Talagang ipinuprove mo sa sarili mo everyday. Ang importante dito, i-prove mo sa sarili mo everyday. Sabi ng Hebrews 10:34, sapagkat tayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. So, baliwala na sa atin yung pag-aaring material. At tinitignan natin yung spiritual na pag-aari natin. Meron tayong bahay doon sa langit. Makakasama natin si Kristo forever and ever. Kahit maagaw pa, kahit maubos sa ikaputandog, aanhin mo yan. Alam nyo ba na kapag tayo nagpapasalamat lagi sa Diyos at naniniwala ka sa tithes at offering? Kasi yung pagpapasalamat, multiplication yun eh. Tingnan nyo yung ginawa ni Jesus Christ sa 2 isda, tsaka sa 5 tinapay. Di ba nag-multiply? So kung naniniwala ka na mawawala ka sa sumpa at lagi kang sumusunod sa Diyos, mananagana ka ng mananagana. In everything, give thanks, for this is the will of God. Ang gusto ng Diyos, lagi ka nagpapasalamat. Yung mga nagaganap sa iyong negative, pinagpapasalamatan mo, nami-minimize yun. Pero kapag ikaw nagpapasalamat lagi sa lahat na tinatanggap mo, nagmumultiply yun. So, sa masama man sa mabuti, magpapasalamat ka. Kasi ganun ang plano ng Diyos eh. Pag nagpapasalamat ka sa masamang nangyari sa iyo, nami-minimize ang masama.
Pero yung mabubuting bagay naman na pinagpapasalamat mo lagi, nagmumultiply naman yun. So, lagi kang mapagpasalamat. Napakahalaga ng gratitude o yung thank you, Panginoon. Maraming. Tingnan mo si Jesus Christ, lahat ng gawa niya, puro pagpapasalamat sa Ama. Hindi siya gumagawa ng bagay na walang pagpapasalamat. Lagi siyang nagpapasalamat. Nagmultiply eh. Di ba? Kung titignan mo, magmumultiply, 2 isda, 5 tinapay sa 5,000. Paano kaya yun? Sa pamamagitan ng pagpapasalamat lagi sa Diyos. Tingnan nyo, bago tayo kumain, nagpapasalamat. Hindi tayo nauubusan ng pagkain. Minsan, kumakain pa tayo ng masasarap na pagkain. Nakikita ng Diyos yun. Yung laging sa lahat na nagaganap sa iyo, tumawid ka nga lang ng kalye, Lord, salamat, di ako nabangga. Maraming salamat. Ililigtas ka lagi ng Diyos. Maging mapagpasalamat tayo. Lord, salamat po, humihinga pa ako. Hindi mo pa ako inahayaang mabatay. Lagi kang magpapasalamat. Kasi sa pagpapasalamat, doon nalulugod lagi ang Diyos. Lalo na kung masama nangyari sa'yo, nagpapasalamat ka. Yun ang gusto ng Diyos eh. Biruin mo, masama nangyari, nagpapasalamat. Usually, kapag masama nangyari, naninisi, di ba? Sa mga tao, pag may masamang nangyari, sisihan na sisihan eh. Masaya lang sila kapag may pera, maraming pera. Kasi yung kaligayahan, yung pagsunod sa Diyos ang kaligayahan, it is a choice. Kasi yung kaligayahan, pinipili yan eh. It is a choice. Hindi lang to feelings eh. Ako'y magsasaya, ako'y This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So it is a decision. Kahit masama nangyayari sa'yo, sabi ni Habakuk, magagalak ako. Kahit wala ng bunga ang mga puno, magagalak ako. Kahit ginagawa nga kami ng kamasamaan, magagalak ako. So, ang kagalakan o kasiyahan, pinipili yan. Yung iba, kaya lang masaya pag maraming pera. Eh, paano pag wala ka ng pera? Hindi ka na masaya, malungkot ka na. Eh, paano kung inuusig ka na wala kang kasalanan? Nalulungkot ka na. So, sa pagsasanay natin, tinan mo, sa mga boksingero, di ba? Kagaya ni Pacquiao, pag sinasanay na pinapalo yun to yan, parang pagsuntok ng kalaban, sanay na. So, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sinasanay tayo sa mga persecution, pag-uusig, sa mga pagsubok. Sanay ka na. Lagi kang masaya. O ano magagawa ng demonyo sa iyo? Nagmumukhang tanga si Satanas. Biruin mo kahit ano gawin sa iyo, masaya ka? Lagi kang nagagala? Supernatural yun. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Masaganang pagpapala sa iglesia doon sa tunay na ipuprove mo sarili mo. Kasi pag ipuprove mo sa Diyos, na-iprove na ng Diyos eh. I-prove mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan i-prove sa pastor mo o i-prove mo sa asawa mo. Ang tao, ibang klase yan eh. Hindi basta naniniwala din yan eh. I-prove mo sa sarili mo. Patunayan mo sa sarili mo. Tinumutong si Moses, pinatunayan niya sa sarili niya na talaga siya sa Diyos eh. Kasi ano siya eh, magiging pero to eh. Pero pinili pa niya makasama at tampalasin kasama ang Israel kaysa dun sa mga kayamanan ng Ehipto. Sabi sa Hebrews 11. Na pinili pa ang siya'y tampalasin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. So ang tinitignan ni Moses yung buhay na walang hanggan eh. At tayo, ano ba tinitignan natin? Ano ba tinitignan mo? Ang titignan natin yung buhay na walang hanggan. Be a big time boy. Girl. Big time. Kasi small time. Pag nandito sa mundo, small time eh. Mawawala din yan eh. Susunugin yan eh. O para saan lahat yan? Eh kung big time ka, yung eternal, big time ka talaga. Pero kailangan big din yung pagtitiis mo. Big din yung determinasyon mo. Eh big time eh. Big timer ka. You have a big God. So big timer ka. Pero big din yung pagtitiis mo at gaganapin mo. Hindi pwedeng hindi big. Sabi ng Revelation 24,
nakita ko ang mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay ay siyang nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Biruin mo ito, payag maputulan ng ulo. Kasi ang tinitignan yung buhay na walang hanggan eh. Ganun na iglesia ng unang panahon eh. Yung sa gladiator, pinapatay sila ng mga gladiators o kaya pinakakain sa tigre o kaya sa leon. Biruin mo yun, payag kang kainin ng leon. Payag ako. Bakit? May nakikita akong katapat dun eh, yung buhay na walang hanggan eh. Ang kakainin lang naman sa dyan, yung katawan eh. Yung kaluluwa at espiritu mo, hindi niya kaya kainin eh. Pero sa impyerno, pag na-impyerno ka, yung espiritu at kaluluwa mo, sisilaban doon. Bibigyan ka pa ng katawan na inuuod. So kung sa common sense lang, kung papipiliin ka common sense, pipiliin mo buhay na walang hanggan. Pipiliin mo kaligtasan, di ba? Minsan lang ibinigay yung chance. Hindi mo ba i-grab yung opportunity? Minsan lang to, hindi na to uulitin. Para kay Euroclean man, I'm gonna knock on your door. Magde-demo ko sa inyo dito, ganito po, ganito. Hindi mo ba kukunin yun, yung promong binibigay? Napakagandang promo. Buhay na walang hanggan. Na hindi eternal. Big timer ka. Mapatutunayan mo sa sarili mo na big timer ka. Hindi ka small timer na after ka lang sa pera sa mundo. Kasiyahan sa mundo. Hindi, yung forever na kaligayahan. Yung forever na kasiyahan. Pero sa ngayon, ang didesisyonan mo muna, magiging maligaya ka sa lahat ng bagay na pagdudusahan mo. Didesisyonan mo maging masaya sa mga bagay na ikalulungkot mo. Pipiliin mo magsaya sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng persecution, papayag ka. Kasi nasa decision making yan eh. Hindi pag gusto mong magsaya, magsasaya ka. Decide. Kagaya ngayon, gusto mong maging masaya, masaya ka. Magsaya ka. Desisyonan mo, magiging masaya ka. Kasi ang tao nababatay sa kasiyahan doon sa mga kayamanan na sanlibutan. Hindi siya nababatay doon sa pagpili. You have to choose. Pipili ka eh. Malungkot o masaya. Ano man piliin mo yung malungkot, di masaya. O asan ang ano doon? Di ba simple lang? Kung gusto mo maging masaya, magsaya ka. Kung ayaw mo magsaya, di wag. Pero kung gusto mo maging masaya, piliin mo maging masaya ka. Rejoice forevermore, for I say again, rejoice. So walang inaano yung gusto na ito, magre-rejoice, ganito. Hindi, piliin mo lang. It is done unto you as you believe. Naganap na sa iyo. Hindi doon sa ano mo yun, hindi sa karakter mo, ha? Dahil nanampalataya ka doon sa salita, it is done unto you. Ang gumawa nun ng Diyos. Kaya ka naging masaya, pinasaya ka niya. Because you believe. Yun eh. It is done unto you as you believe. Kaya lahat ng paniniwalaan mo, magaganap sa iyo. Kung paniniwalaan mo, sasagana ka sa buhay, mag-practice kang araw-araw, sasagana ako sa Panginoon, sasagana ako. Sasagana talaga. Kasi ang sinasagot lang lagi ng Diyos, always yes. Kaya nyo, sample ha? Sample, umuwi ka sa bahay. Pag uwi mo sa bahay, sabi mo, buwisit na buhay naman to. Ang gulo-gulo, wala pang makain. Ang sasabihin ng Diyos sa'yo, yes. Sinabi mo yun eh, di yes. Sinabi mo, Panginoon, maggagalak ako, Panginoon, sa aking pag-uusig. Yes. Laging yes lang ang sasabihin ng Diyos. Kaya huwag kang magsasalita ng masama, ang sasabihin ng Diyos sa'yo, yes. Yes, yun yung pananampalataya mo, yun ang lumabas sa bibig mo eh. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. So ano ba? Ano ba gusto mo? Kaligayahan o magsaya ka? Gusto mo ba langit o magtiis ka? Kasi pipili ka ng pananampalataya o hindi. Sasabihin lang ng Diyos sa'yo, yes. Alam niyo ba na nalaman din yun ng mga scientists na ang subconscious mind natin pala pag napapractice ng prayer, you always pray and pray, nai-imprint sa subconscious, nagiging realidad. Hindi nyo napapansin lahat ng panalangin natin, dinidinig. Basta gagawin mo lang, paulit-ulit. Hindi yung aba, Ginoong Maria, o yung ano ha, hindi yung paulit-ulit lang. Yung paulit-ulit, hanggang hindi nagaganap sa iyo, you always pray and pray. Hanggang sa pumasok sa subconscious mind at maging realidad. Napatutunayan nila yan eh.
ng mga scientists eh. Na-discover nila ngayon ang function ng subconscious mind. Kapag lagi mong sinasabi isang bagay at repeatedly, mangyayari yun. Pinapangyayari ng Diyos yun. Kasi, tinan mo yung nananalangin lagi. Pinayagan ng Diyos. Tinan mo si Kristo, repeatedly, may ginawa siya eh. Merong bulag eh. Nilehens niya, dinilehens niya. Sabi niya, o ano? Para kung may puno eh. Nilehens niya uli, o ano? Medyo may mga ano pa o. Nilehens uli. So, repeatedly. Nilehens niya. Ganun din ang prayer. Yun ang sikreto ng prayer. Lagi kang nagpe-pray. Pray without ceasing. Kung ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo, ipag-pray mo ng ipag-pray ng ipag-pray. Hanggang hindi nagaganap, ipag-pray mo ng ipag-pray hanggang sa maging totoo na. Kaya minsan tinatanong ko yung iba eh, nangyari na ba yung yung prayer ko? Kasi baka mamaya nangyari na, pray pa ako ng pray eh. Natatandaan ko nung araw si Angie, umuwi yun eh. Ang prayer ko, Panginoon, sana makauwi ng payapa si Angie, bigyan mo ng karunungan kung ano niya gastusin yung pera niya. Isang linggo na pala nakakauwi, hindi ko alam, pray pa ako ng pray. Kaya minsan tinatanong ko na, kumusta na ba yung anak mo? Yung pinagpe-pray ko ba, ano na ba, regular na ba? O kumusta na yung ganun. Baka mamaya natanggap na pala, pray pa ako ng pray. Alam nyo, yun ang sikreto ng panalangin. Napapansin ko yan eh. Kasi pag ako nagpe-pray sa inyo, at mas maganda yung nagpe-pray ka sa iba, lalong dinidinig ng Diyos. Kasi hindi ka makasarili para sa iba eh. Kaya if we pray one to another, mas maraming didinggin na panalangin ng Diyos. Yun ang trabaho ng church eh. Love one another, pray to one another. Yun ang sikreto ng panalangin. Gawin niyo yun. You act by faith. Lagi kayong magpe-pray na magpe-pray na magpe-pray. Hanggang hindi nangyayari, huwag kang titigil. Tumigil ka lang, kapag tapos na, naibigay na, pray ka pa ng pray, dapat patukan ka. Pray ka pa ng pray, nasa iyo na. Huwag kang titigil hanggang hindi nangyayari. So pag nangyari na, di tapos na. Yun ang sikreto ng kapatid. Amen?